natin. Balikan lang natin, mga kababayan. Gustong-gusto ko talaga na umiiyak itong mga banateros hanggang ngayon. Sa social media, mga ka-GPnatics, dumating pa sa point na talagang ang balita ngayon ay binan na nila si Isko Moreno na umattend o mga kababayan na imbitahan po sa SMNI. Dahil po sa pagkakabasag ni Yorme sa kanila, mga kababayan, at magpo-promote ni Yorme kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, itong si Banat Bay, mga ka-GPnatics, sobrang pahiya, nagda-damage control ang kumag. Oh. Pakinggan nyo, ha? Issue patungkol dito kay Isko. Nakesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil hindi namin ine-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Alam nyo, kayo talagang mga makikitid na utak na mga vlogger ni Bangag. Hindi nyo naiintindihan eh. Tayo pa ngayon ang makikitid ang utak, ha? O, sige. Iba yung vlog ng bawat isa sa amin, Banateros, sa YouTube, at iba rin yung SMNI. Ang SMNI po ay isang media entity. Ang SMNI tumatayo bilang isang tagapagpahayag ng balita tungkol ho sa nangyayari sa Pilipinas. Ito pong SMNI ang tunay na hindi bias. Ay, wow! Tunay daw at hindi bias. Oy, sino pinapaniwala mo? Pinapaniwala mo, hoy. Hindi mo kami maloloko. No? Kausapin mo. Tell it to the Marines. Go, go. Loko-loko. Ano pinagsasabi mong hindi bias? Nako, anong hindi bias? Wala nga ako nakitang balanse sa inyo eh. Di ba? Bakit ko nasabing hindi bias? Kasi kung katulad kami ng mga bayarang media, yung mga bias na media, kung katulad nila kami o katulad nila yung SMNI, hindi na sana namin inilive yung kay Isko. Bakit? Alam naman namin ang sasabihin ni Isko. Tandaan ninyo, magkakaibigan kami nila Isko. Hindi, nagulat lang talaga kayo na hindi nyo kayang hawakan sa leeg si Isko. Dahil si Isko may paninindigan, si Isko hindi kagaya ninyo. Di ba, ng mga panatiko, mga bulag na panatiko, si Isko, mga kababayan, ang tinitingnan niya, yung mga tao na pinaglilingkuran niya doon sa kanyang baluarte. At itong si Isko, mga kababayan, na-appreciate niya ang ginagawa ng ating pamahalaan, hindi kagaya ninyo. Sabihin ninyo, hindi kayo bias? Alam namin kung saan siya papanig. And yet, ginawa naming live ito. Unedited. Inilabas lahat. Hindi siya finilter. Inilabas. Loko-loko. Lahat naman talaga. Pag meron naman talaga kayong mga guests, naka-live naman talaga kayo. Huwag nyo nga kaming lokohin. Diba? Uy! Talaga naman naguhugas kamay. Nagda-damage control ang kumag. Akala mo, sabi ni Ma'am George Reyes, akala mo hindi sila bayad? Oo, mga kababayan. Ako, wag nyo kaming lokohin na hindi kayo bayad. Napaka-imposible na lalabas kayo sa SMNI. Diba? Na hindi kayo binayaran. Biruin nyo, mga ka-GPnatics. Halos dyan na kayo talaga natutulog. Namin lahat. Sa katunayan, this is not the first time na nag-interview kami ng nasa kabilang bakod. Si Tiang Teka, nasa kabilang bakod? Sino yon? Sino yung nasa kabilang bakod? ko, nasa kabilang bakod din yan. Mga kababayan, si Toby Chanko daw nasa kabilang bakod. Ulul! Napapakyo na ako talaga. Si Chanko? Taga-kabilang bakod? Baka sa bakod nyo. Halatang-halata naman yun na sumisip-sip kay Sara, hindi yun sa bakod ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Nagkamali nga sila Pangulong Bongbong Marcos dyan na ginawa nilang campaign manager yan. Sabihin natin mga kababayan, ang asawa niyan, Romualdez. Pero mga kababayan, mga ka-GPnatics, di ba? Nakita nyo naman yung asal niyan eh. Nakita nyo kung kanino kumakampi ang hamag na yan. Sabihin nyo, taga-kabilang bakod.
Uy, tanga. Taga kabilang bakod. Tapos, kay Sara kamping-kampe. Pinsan niya ni Marcos, inyet, in-interview namin. Tinanong namin, alam namin na hindi niya babanatan si Marcos dahil pinsan niya yun. Which is, ganun nga nangyari sa interview. Binanatan man niya si Romualdez, hindi niya binanatan direkta si Marcos. Alam namin yun kasi narinig na namin yung balita na yun sa mga iba niyang interview. Pero bakit namin siya in-interview? Again, dahil ang SMNI hindi po bias. Ang SMNI ay yan ang totoong may tagline na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Uy, sabi, taglay nyo lang yan. Diba? Pero hindi yan totoo. Grabe kayo. Ilalabas ang lahat. Okay, ganito lang yan. Bakit ang lahat ng mga iniimbita nyo sa SMNI na guest ninyo ay anti-Marcos? Kung kayo ay hindi bias. Di ba? Sino yung mga makamarcos doon na inimbitahan nyo? Sige nga, imbitahan nyo si Jesus Palsis. Di ba? Imbitahan nyo si Jesus Palsis. Tingnan natin. O, imbitahan nyo si Barry Gutierrez. Imbitahan nyo si Ronald Llamas. Sige nga. O. Imbitahan nyo si Antonio Trillanes. Tingnan ko lang. Oy! Diyos ko, mga kababayan, hindi raw sila bias. Ng balita. Hindi katulad ng ibang mga network na pili lang ang ini-interview nila. Pansinin ninyo ha. Wow. Yung mga ini-interview nila. Wow. Yung quote-unquote mga political analyst nila na alam mo naman ang inclination ng kanilang political kanilang mga politika. Alam mo kung anong kulay sila. Pero totoo po, tama kayo. Hindi talaga sila makamove on. Kaya nag-damage control itong si Banat Bay ngayon. Yet, paulit-ulit nila itong Oo. ini-interview sa bawat mga issue sa lipunan. Bakit? Kasi nga, yun ang utos ng kanilang amo dahil bayad sila ng kanilang amo, yung may-ari ng network na yun, para interviewin lang yung mga against sa mga Duterte. Yan, nagbintang na naman mga kababayan. Nasaan ang ebidensya na mga yun ay inutusan, mga bayad inutusan ng kanilang amo? No? Kung walang makaipakitang ebidensya, wala yan, chismis lang yan. Magpakita kayo ng ebidensya. Oh. Kayo, alam na alam namin yan eh. Talagang mga bayad kayo. Oh, di ba? May video kayo ni sino to? Alan Peter Cayetano kasama si Mocha. Oh. Kayo ay nagbabayad para sumikat. At papabor sa kasulukuyang gobyerno. Yan ang totoong yan ang totoong nangyayari. Eto mga kababayan, makinig kayo na mabuti. Ako may hamon. May hamon ako sa mga network, sa ibang network. Kaya nyo ba ginagawa ng SMNI? Kaya nyo ba mag-interview ng mga hindi nakakiling doon sa inyong interes? Ay, mas bibilib pa nga ako mga kababayan sa politikon. 'Di ba? Mas bibilib pa ako sa bilyonaryo. O bakit kanyo mga ka-Jipinatic, sa bilyonaryo nandoon mga DDS. Tapos nag-iimbita sila ng mga pink, nag-iimbita sila ng mga pro-admin. 'Di ba? Oh, hindi kaya gaya sa inyo, talagang mga halatang halata. Halatang halata. No, hindi mo na kailangang tanungin. Talagang DDS. Kaya lang, kahit hindi umaamin, DDS talaga eh. Hindi raw DDS si Chanko? Hindi DDS itong si Guanzon? Dati, oo. Pero ngayon, mga kababayan, DDS na DDS. Diba? Kaya nyo ba? Kaya nyo bang interview ng Banateros? Hindi. Kung talagang kayo ay hindi bayad. Alam nyo kung bakit? Teka lang, hindi yan sa tanong na kung hindi sila bias. Ayaw kayong interviewin, 'di ba? Unang-una, mga kababayan, sino naman ang mag-aaksaya ng oras sa mga taong kagaya ninyo na wala naman laman ng mga utak? Sino mag-iinteres sa mga kagaya ninyo na wala naman po kaming mahihita? Sa madaling salita mga kababayan, what's in it for us? Na hindi na-interviewin ka na mga network na sinasabi mo, may pakinabang ba kami sa inyo? Oh. Puro
ka-fake news ang mga pinagsasabi ninyo? Gusto nyo interviewin kayo ng mga network na pinagsasabi ninyo? Oh. 'Di ba? Meron namang ini-interview sa inyo. Kaya lang, interview, hindi kagaya nung papatawag sa network nila. I-interviewin lang yung mga ambush interview, kagaya ni Nerniak. 'Di ba? Oh. Yes. Bakit ini-interview yung mga walang kwentang nasa inyong inclination? Ibig sabihin, nasa inyong politika, nasa inyong kulay. Ang dami yung ini-interview. Yung ang walang kwentang babae dyan, wala ngang followers, ini-interview nyo. Di ba? Bakit? Kasi nga, pareho kayo ng kulay. Kayong mga network. Oh. Baka kasi sabihin ng iba, sino ba kayo para interviewin itong mga network? Walang sinong walang kwentang babae na ini-interview daw? Wala akong idea kung sino yan Sabihin nyo nga kung may idea kayo. Sandali. Magbilangan tayo ng followers, Sige nga, Tanungin ko kayo, Magbilangan Rex tayo ng Adventure. followers. Wait lang, gumagalaw-galaw kasi yan. Wait, yan. Magbilangan tayo ng followers. Bakit yung ini-interview yung babalo na babae na wala namang followers? Si Granada, mga kababayan. Uy, porkit walang followers? Siyempre, bago lang yun Pero, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung patalinuhan naman ang pag-uusapan, wala kayo sa kalingkingan ni Granada. Diba? Wala kayo sa kalingkingan nun. Hinahamon nga si Bibi Sara ng debate. Mga kababayan, kaya nyo ba yon? Hindi, yung maaba daw baba Hindi si Yusik Claire. Si mga kababayan, si Granada, ano ba pangalan nun, Mang? Yung kakamping, mga kababayan, na vlogger. Yung magaling, yung Bisaya. Tapos, magaling mag-English. Si Lovely Granada. Yun ang sinasabi niya. Bakit daw pinagtsatsagaan ng ibang network, mga kababayan? Inggiterong peg. Inggiterong peg. Dahil si Lovely Granada, binibigyan nila ng time para interviewin kayo. Wala. Alam nyo, it makes sense. It makes sense. Bakit? Wala kayong utak Yun, may utak yun. Diba? Ang mga ini-interview, hindi dahil sa followers. Ang ini-interview ay kung may makukuha kang insight dun sa tao. May makukuha ka bang talino? May makukuha ka bang idea? Diba? Hindi kagaya ninyo. Alam namin, na kada kumpas, kada buka ng bibig ninyo, may katumbas na pera. Si Lovely Granada, pinagpaguran niya yung alam niya Yung talino niya, pinagpaguran niya yun. Diba? Tapos sasabihin mo, walang kwenta. Lumalabas na ngayon, naiinggit pala tong si Banat Bay, mga kababayan, kay Lovely Granada. Baka naman kasi mga network dyan, imbitahan nyo naman daw to. Diba? Imbitahan nyo. Dapat itong tawag dito, Tito Mon. Imbitahan nyo naman to, tapos ipatawag nyo si Attorney Palsis. Pagsabayin nyo rin, kagaya dun kay Kiko Barsaga. Tingnan natin kung paano mapapahiya itong hinayupak na kalbong hilaw na to. Kasi nga pareho nyo ng kulay. Ba't di kayo mag-interview ng vlogger na nandito sa kabila na sobrang daming followers? Ako hindi ko hindi ko ugali magtaas ng sariling bangko. Hindi raw niya ugali yung magtaas ng sariling bangko. Mga kababayan, pero di ba yung pagsasabi mo na, bakit hindi mo interviewin yung nasa kabilang kampo na napakaraming followers? Pag-angat na yun ng sariling bangko. Again, hindi natin pinag-uusapan dito ang bilang ng followers. Ang pinag-uusapan natin dito, sino ang may utak? Sino yung matino kapag ginausap natin? Sino yung makakuha tayo ng insight na maayos at hindi bias? Ganon yun. Pana't ba hindi natin tinitingnan dito kung maraming followers? Kailan lang yung nag-start Kailan ka ba nag-start? Diyan ka na nga nakalbo Diba? Diyan ka na nga nakalbo sa pagbablog. Totoo naman yan
Si Lovely Granada, anong trabaho niya dati bago siya nag-vlog? Eh, kailan lang yan? Parang last year lang yan, si Lovely Granada na nagbablog. Tapos ikukumpara mo sa'yo? Inggitero ang putik. Di ba? Eh yung nga, wala niyong kwenta mga political analyst na wala mga followers, kini-interview niyo eh. O bakit hindi yung mga malalaking followers ng mga pro Duterte, hindi niyo ini-interview? Ay, kasi nga, bias kayo. Kasi nga, bayaran kayo. Kasi sumusunod lang kayo sa utos ng mga oligarch ninyong may-ari ng network. That's the truth. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin kay Gudesa. Nang Pag-usapan Lucero. natin yung 18 Marines. Pag-usapan natin yung mga issue na gusto nyo pag-usapan. No? Naku po, mga kababayan, pag-usapan natin yung 18 Marines. Nabukalkal na nga, nasupalpal na nga kayo kay Isko eh, di ba? Ano ang sinasabi ng 18 Marines? Tinuturo sino? Si Romualdez, tinuturo si Marcos. Di ba si PBBM? Anong sabi ni Isko? Chismis lang yan. Wala kayong katibayan. Meron dyan tinatawag na by association. Na-associate lang yung pangalan. Gusto ninyo, guilty na kagad. So palpal kayo din, maghahamon na naman kayo ng panibagong interview. Ha? Doon nga hindi kayo makasagot eh. Kay Isko, sarili nyo pang istasyon. Di ba napahiya kayo? Hindi nyo mahawakan, hindi nyo makuha yung gusto nyo. Tapos maghahamon na naman kayo ng debate? Sabi ni Rex, inimbitahan nga ni Alfred Canada yan eh, si Banat Bay ng debate, ayaw naman. Kita nyo na mga hindi po kasi pumapatol daw yan sa malilitang channel. Kasi siya, magwa 1 million na ata yung channel nito sa YouTube. Si Alfred Canada, 25,000 pa lang. Sasabihin lang yan, mga ka-GPnatics, ay wala pa, sisikating ko lang yan eh. Di ba? Ganun. Kahit pag-usapan natin yung issue nyo kay Madriaga. No, di ba? Ma'am Kasi Rose Oimatsu. hindi nyo kayang marinig ang katotohanan. Bulag kayong mga network kayo. Kayong mga bayarang media, bulag kayo. Ang SMNI, kayang harapin kahit sino. Kahit sinong interview. Sa katunayan, ngayon, ino-open ko. Sinong gustong magpa-interview sa Vox Populi na mga opposition or sorry, not opposition, kami pala ang opposition, na nasa administrasyon. Open ang Vox Populi. Kung may bayag kayo, kasi bawal lang wag tatanong to, wag tatanong yan. Walang ganun sa Vox Populi. Lahat itatanong namin. Hindi nyo kaya, di ba? Open kami. Sinong vlogger dyan sa kabilang kampo na gusto nyong, yung may kwenta naman, wag naman yung mga walang kwenta, wag naman yung mga squammy, ang dami squammy ng mga vlogger ng bangag eh. Wag naman yung mga ganun. Yung Yabang, no? Squammy daw, mga kababayan. Mga squatter daw. Yung mga vlogger ng pro-admin. Wow, yabang talaga. Dapat lang talaga Alam nyo, ang issue dito, kung paano kayo pinahiya ni Isko. Bakit ngayon na pinag-iinitan nyo na yung mga squammy na sinasabi ninyo? Diba? Ang dapat dito, mga kababayan, pag-usapan yung issue kay Isko. Bakit tayo nalalayo? No? Bakit tayo nalalayo? Ba't naghahanap ka ng damay? Kayo tong nasunog eh. Kayo tong winalang hiya sa sarili nyong network. Kayo tong winalang hiya ng inyong guest sa sarili nyong bahay. Tapos ngayon, nandadamay kayo, naghahanap kayo ng mga kababayan. Wala talaga. Talaga mga DDS na to pare-parehas eh. Diba naghahanap ng sisi? Mga kababayan, pag nasa palpal, gustong gumante. Init na init. Pag nasa palpal, gustong manakit, mga kababayan. Diyos ko. Ay, ewan ko sa'yo, Banat Bay. Talagang hindi kayo makamove on sa ginawa ni Isko sa inyo. Kasi naman dapat kahit papaano maging open-minded kayo. Alam natin, mga kababayan, may ginagawa talaga ang Pangulo. Sadyang kayo ang bayad, sadyang kayo, pag inutusan kayo ng amo ninyo,
bulag kayo sa katotohanan na kahit may nagagawa yung tao, baliwala pa rin sa inyo, mali pa rin. Oh. Hindi matanggap, di ba Ma'am Georgette? Oh, sabi ni Rayan, kay Alfred pa nga lang, taob kayo eh. Oh. Sir GP, may amlodipine ka ba dyan? Wala nga eh. Oo. Sabi ni Sir Danny Taling, Sir GP, they can't over about their interview with Isko Moreno. Correct. Hindi sila ano dyan, mga kababayan. Alop na alop to mga hinayupak na to dun sa interview ni Isko Moreno. Kasi nga, supalpal talaga sila eh. Ipinamukha sa kanila ni Isko Moreno, mga kababayan, ang katotohanan. Hoy, ito na yung totoo. Nakikita na ninyo, ayaw nyo pang maniwala. 'Di ba? Idinideliver na sa inyo, isinusubo na sa inyo. Tapos hindi nyo pa rin nakikita. Oh. Feeling ko talaga sinadya ni Isko Moreno 'yun eh. Kahit nga may pinapasok sila na mga ano nila, 'di ba? Mga kababayan, gusto nilang umentrada. O gusto nilang magsingit. Wala, hindi sila nakakaporma talaga kay Isko. Hindi sila pinagbibigyan. Oh. Okay. Paano na natin yan si Banat Bay, mga kababayan? Talagang, ano yan? Talagang sobrang hindi sila makapaniwala. Yan ang pangasar sa kanila ngayon eh. Ikaw ba naman, sarili mong tahanan, sarili mong bahay, pinahiya ka ng inimbitahan mo. 'Di ba? Oh. Mga ka-GP Natics, ito pa ang pag-usapan natin, si Harry Roque. Ako po.